tungkol naman sa muling pagkabuhay sa Ebanghelyo ni San Juan. Alam niyo ba? Kung lahat ng tatlong Ebanghelyo, tigigisang kabanata, 1 chapter lang. Chapter 24 kay Lucas, chapter 16 kay San Marco, at chapter 28 kay Mateo. Kay Juan, 2 kabanata. Chapter 20, chapter 21. Wow! Ano ibig sabihin nun? Mas lumawig kaya ang kanyang kwento, karanasan sa pangyayari ng muling pagkabuhay ni Jesucristo? Opo, surely po. Bakit? Number 1, siya lang po ang nagsabi na merong apostol Tomas na napasali sa kwento ng muling pagkabuhay. Ginagamit nga natin yung kanyang sinabi, my Lord and my God, di ba? So, ibig sabihin, itong kwento ni Juan, matapos na niyang makita na ginagamit ang tatlong ebanghelyong nakasulat na kay Lucas, kay Marcos, kay Marco, at kay Mateo, sabi niya, meron akong ibang karanasan. At sabi, ang karanasan na to galing sa beloved disciple. Sino po ang testigong beloved disciple? Alam nyo, wala siyang pangalan, pero makikita siya sa huling hapunan. Siya yung pumunta sa dibdib ni Jesus. At siya nagsabi, sino nga ba ang mag-treachery, ang magiging betrayer niyo? Andun siya sa krus. Sa tatlong ebanghelyo, wala ni isang tao, maging Santa Mariang Birhen, walang nakatayo sa ilalim ng krus. Sabi niya, andun ako. Kasama kong nanay ni Jesus na sinabi nga sa akin, ito na ang nanay mo. Siya, sabi kay Maria, ang iyong anak. Tapos, bago nun, nakapasok siya sa parang paglilitis kay Jesus ng mga Pariseo doon sa palasyo ni Caiphas. Andun siya sa loob sapagkat kilala niya ang mga tao doon. Finally, sa chapter 21 o sa chapter 20, kasama siya ni Simon Pedro, nagtatakbo sa puntod ayon sa sinabi ni Maria Magdalena. At finally, sa chapter 21, siya ang unang nakahalata. It is the Lord. It is the Lord. Okay. May pangalawang bagay po. Si Maria Magdalena. Iba po ang kwento dito ni Maria Magdalena. Totoo, nagpunta rin siya sa puntod. Siya lang mag-isa. At nakita niya bukas ang puntod ni Jesus. Nagtatakbo siya kagad. At sinabi niyang, ninakaw ata, kinuha ata ang katawan ng aking Panginoon. At dahil doon nagtatakbo si Simon Pedro, ganoon din ang beloved disciple, nagpunta siya sa puntod. Pagkatapos doon, si Maria Magdalena naiwan. Umuwi na yung dalawa. Si Maria Magdalena naiwan. At meron siyang nakitang mama na parang siya daw yung hardinero kasi nga naman, garden tomb. Unang araw ng pagtatrabaho, first day of the week. Napagtanong niya, nakita niyo po ba ang katawan ng aking Panginoon? Sapagkat meron yatang kumuha sa kanya. Hindi po namin alam saan siya inilagay. Napasabi sa kanya, yung hindi niya makilalang Jesucristo, sabi, Mary. Nung narinig niya ang kanyang pangalan,
At dito sa Ebanghelyo ni Juan, I know my sheep hear my voice. Narinig niya ang kanyang pangalan. Rabuni, Master. Pero, meron siya kagad ginawa. Gusto niyang hawakan si Jesus. At doon nakuha ni Jose Rizal ang kanyang title, Noli Me Tangere. Huwag mo akong hahawakan. Kaya, hindi pa ako umaakyat sa aking Ama at inyong Ama. Sa aking Panginoon at inyong Panginoon. Huwag kang hahawak sa akin. Tapos doon, pumunta siya sa mga apostoles. Sabi niya, I have seen the Lord. Nakita ko siya. At yun, kinagabihan, dumating si Jesus sa sinakulo kung saan siya nagkaroon ng huling hapunan. At dahil doon, nagpakita siya. Problema. Absent si Tomas. Pinakita ni Jesus ang kanyang mga kamay na may sugat, ang kanyang tagiliran na malaking sugat, pero absent si Tomas. Kaya sa paglaon, etong mga disipulon to, 10 sila, di ba? Wala na si Judas, patay na. Si Tomas, absent naman. Etong 10 ito, kasama si Magdala, nagsabi kay Tomas, hoy, nakita namin siya. Kung sinabi ni Maria Magdalena, I have seen the Lord, nagpakita rin siya sa amin. So that's saying, sabi ni Tomas, unless kung hindi ko mailalagay ang aking hintuturo, daliri, sa kanyang mga sugat sa kamay, at yung aking buong kamay sa kanyang tagiliran, nada, di ako maniniwala. Ah, talaga? So ito si Jesucristo, pagkalaon ng 8 araw uli, the next first day of the week, nagpakita siya. Closed ang doors, kagaya ng dati, walang sa takot ng mga apostoles, kunin sila ng Hudyo, dumating si Jesus. At sinabi niya kagad kay Tomas, ano, gusto mong ilagay ang daliri mo sa aking mga sugat? Gusto mong ilagay ang kamay ko sa aking tagiliran? Sige, hawakan mo, dutuin mo, tututin mo, sige nga. Maniwala ka naman. Maniwala ka. Bakit gusto ni Jesus ang paniwala ni Tomas? Sabi niya, God so loved the world, He gave His only Son, so that those who believe, yung maniniwala, will not perish and have eternal life. Ang pananampalataya kay Jesucristo mula sa kanyang nanging buhay dito sa lupan to, lahat ng kanyang mga milagro, kanyang mga sinabi, mas mahalaga yung kanyang uri ng pagkamatay, ng kanyang pag-aalay, at lalo na siya yung muling nabuhay. Pag hindi tayo dyan naniwala, lagot tayo. Sapagkat ang ating mga desisyon, ang ating bibilhin, ang ating pag-iisipan, hanggang sa lupang ito lamang. Hindi po mabobroaden, hindi magiging malawak ang ating kaalaman sa buhay. Ang buhay na uuwi sa puntod, sa alabok. Tapos, abay kalokohan yan. Dito pa lang, we are already condemned. Kasi bakit? Mag-aaplutan tayo, mag-aagawan lang tayo ng mga bagay na pag tayo namatay, wala palang kahalagahan. Those who do not believe are already condemned. Bakit? For not believing na meron pang mas iba na pamamaraan ng pamumuhay sapagkat merong buhay sa kabila. Sige nga, Tomas. Gusto mo akong hawakan? Gusto mong duro-duruin ang aking mga sugat? Sige nga. Please, believe. Nung sabi ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko, sabi ni Jesus, now you believe because you see. Kasi napanghawakan mo ako.
Blessed are those who have not seen and yet believe. Sino yun? Tayo po. Tayo. We have not seen, but we believe. At dahil dito, ang buhay po natin, kakaiba sa mga hindi naniniwala. Kaya nga pala, sabi ng mga dalubhasa, hindi pinayagan ni Jesus na si Maria Magdalena hawakan siya sapagkat ang muling pagkabuhay, ang katawan ni Jesus in its recent presence, hindi mo na kayang panghawakan kamukha sa buhay na ito. Hindi mo siya kayang kontrolin. Iba na ang kanyang buhay. Recent body siya. Ibang-iba sa atin. Iba. Makakalusot ka ba sa mga dingding, sa mga pintuang sarado, bintanang sarado? Yun ang ating katawan. Pero ang katawan niya, iba na. So, hindi mo kayang panghawakan. You cannot control the mysteries of God. Kahit ilang beses pa tayo mag-usap dito, kahit ilang oras pa tayo, magdasal o usisain ang mga ebanghelyo, kung hindi tayo maniniwala, walang kwenta sapagkat hindi natin kayang panghawakan. Hindi yun ang mas mahalaga sa paniniwala. Blessed are those who have not seen and yet believe. Okay ba sa inyo yan? Yes, sana. Pero sabi sa ebanghelyon to, marami pang ginawa si Jesus. Marami pa siyang ginawang himala, pag-uusap, iba't ibang bagay. Wala dito sa ating paglalahad. Pero kung anuman ang nilahad dito, anuman ang nirecord dito, ay para kayo'y maniwala. At nang sa gayon, pag kayo'y naniwala, sabi niya sa chapter 20 verses 30-31, there are many other signs Jesus worked in the sight of His disciples. They are not recorded in this book. Itong recorded ay para you may believe that Jesus of Nazareth is the Christ, hindi lang anak ng Diyos, the Son of God. At dahil kayo naniwala that He is the Christ and the Son of God, believing this, you may have life in His name. Buhay po ang nakasangkalan sa pananampalataya ito. Yung uri ng ating pamumuhay sa lupang ito. Kasi kung hindi tayo maniniwala sa resurrection, iba po ang trato natin sa isa't isa. Lalo na yung mga may kapansanan, babaliwalain natin. Hindi ko tama. Kung tayo pro-life, hindi lang tayo pro-life sa sinapupunan, ha? Pro-life tayo beyond the sinapupunan. Sa mga taong buhay ngayon. Sa mga taong ikahos. PWDs. Ito po'y mahalaga. Kung pro-lifer ka, believe ka rin sa buhay hanggang kamatayan. Hindi tayo naniniwala sa abortion. Lalo na rin, hindi tayo paniwala sa euthanasia. Kung ang ating society, ang ating lipunan, maraming death, divorce, euthanasia, abortion, and lahat na yan, kasi hindi talaga tayo naniniwala sa poong Diyos na pinakilala sa atin sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. That you may have life. Yun po ang nakasangkalan sa muling pagkabuhay ni Kristo. Dito sa lupa at sa kabilang buhay. Ngayon mga kapatid, inuulit sa atin ni Pope Francis, ang trato ba natin sa kalikasan nakakabuhay sa ibang tao?
Gagawa ba tayo ng ating pangangasiwa kasi pinagkatiwalaan tayo na itong ating kalikasan ay hanggang sa ating kapakanan lamang? O nakikita na natin in the future, kahit wala na tayo dito, ay nagpunla tayo, alang-alang sa mga kabataan, ang ating magiging kaapu-apuhan nang sila din ay merong kalikasang magbibigay buhay? Hanggang ngayon lang ba ang tingin natin sa resources ng mundo natin? Sasamsamin lang ba natin ang ating resources para sa ating kapakanan? Just for a few? Alam nyo, nakakamatay yan. Yung ganyang pag-uugali brings death. Deforestation becomes flood. Flood becomes landslides. Landslide. Ang daming. Kaya nga sabi ni Pope Francis, the cry of the earth is the cry of the poor. Sino ba nasasalanta ng unos, ng bagyo, ng pagbaha? Sino? Ang mahihirap. Nasa peripheries. Nasa laylayan. Sila yung nasa mga fisher folk. Silang tinatamaan ng bagyo unang-una sa lahat. So, kung hindi tayo mag-iingat sa ating pangangasiwa ng kalikasan, kasi hindi natin pinag-iingatan ang mahirap. The cry of the earth is the cry of the poor. So, merong consequence na wag lang natin panghawakan. Wag lang natin bigyan ng value ang nasa kamay natin. Pabayaan natin na hindi natin pinanghahawakan. Not under our control. Pagbigyan naman natin ang ating mga bagong henerasyon na sila ang itataguyod natin ang kanilang buhay kahit wala na tayo. Meron akong nakilala. Siya ay nag-retire sa Central Bank. Ang laki ng kanyang retirement pay. Alam mo, ginawa niya? Bumili siya ng lupa. Nagtanim siya ng mga punong kahoy na ang lifespan, 30 years. Ako, mag-retire ka ng 60. Mapuputol mo lang. Pag 90 years old ka, sabi niya sa akin, Father, hindi ako. Nilagay ko yung lupa sa pangalan ng aking anak at yung mangyayari dyan nasa kanyang anak, sa aking apo. Sila po ang gusto kong magkaroon ng ganyang retirement pay. I retire from work, but I will give them life with my pay. 30 years po. Kita nyo? Yung laki ng pera, hindi sa kanya. Pinadaloy niya parang tubig sa ilog nang sa gayon ang ibang tao ay mabuhay din. Yan ang resurrection.